Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ako si Charlie. Ang kwento ko, Tito Makoy, ay hindi ganap na pag-iibigan ng kapwa lalaki. Ngunit ugnayan namin ito ng aking kaibigang si Franklin. May mga naganap sa aming pribadong sandali, subalit hindi lang doon, hindi lang hanggang sa pag-aalis ng tawag ng pagnanasa ang namagitan sa amin. Tito Makoy, ang pamilya ni na Franklin ay isa sa mga pamilyang relocated ng city government dito sa barangay namin. Ang mga pamilyang ito, Tito Makoy, na relocated ay yung mga pamilyang squatter sa isang barangay ng sentro ng lungsod namin. Ang main gate ng relocation site ay katapat ng bahay namin. Kaya dito nubadaan ang mga relocated families papalabas ng relocation site at pauwi sa kanilang bahay. Ang paglipat sa kanila ay naging daan ng pagiging magkaibigan namin ni Franklin. Ang bahay kasi nila ay malapit lang sa main gate ng relocation site. Ang madalas na napapatambay siya sa tindahan namin bumibili, ito ang nagbigay daan na naging magkaibigan kami. Ako ang unang-unang naging kapalagayang loob ni Franklin dito sa amin. At si Franklin naman ang tanging naging kaibigan ko sa mga relocated families. College ako noon, Tito Makoy. Si Franklin naman extra sa kahit anong trabaho. Hindi kasi siya pumapasok sa college dahil hindi kaya ng kanyang mga magulang na pag-aralin siya sa kolehiyo. Maganda siyang kausap, Tito Makoy. Hindi mayabang, hindi ugaling squatter ang makikita mo sa kanyang kilos at galaw. Mabait siya sa pangkalahatan o kaya sa isang salita lang kung ilalarawan mo siya. Kadalasan, Tito Makoy, nagja-jamming kami ni Franklin sa gabi pakalabas ko ng eskwela. At marahil sadyang magiging magkaibigan nga kami kasi sa loob ng maiksing panahon lang na nagkakilala kami at naging magkaibigan, nasabi kaagad namin ang mga sikreto namin na tinatago sa bawat isa. Yung mga bagay, Tito Makoy, na tanging sa kaibigan mo lang talaga masasabi yung ganoong mga sikreto. Ang karanasan sa kapwa lalaki, pareho pala kami ni Franklin merong karanasan. Ang pagkakaiba lang sa akin, Tito Makoy, mga profesional. Aaminin ko na kasi sa iyo, Tito Makoy, na racket ko ang ganoong gawain. Kung may mapagkakakitaan ng datong, pinapatos ko ito. Allowance ko kasi, Tito Makoy, hindi ko na ito hinihingi sa mga magulang ko. May mga kontak kasi ako, Tito Makoy, karamihan sa kanila mga sekyo ng hotel sa lungsod namin. Kung merong guest na naghahanap, isa ako sa kanilang mga tinatawagan. Diyan ako nagkakadatong, diyan ako nagkakaroon ng suki. Si Franklin naman, Tito Makoy, ang kanyang mga suki kadalasan yung mga bakla sa mga pipitsoging parlor. Ako, Tito Makoy, hindi ko pinapatos ang mga ganito. Sabihin na nating may kayabangan ako ng kaunti, ngunit sadya nga talagang meron akong pamantayang sinusunod sa sarili ko. Subalit ayon kay Franklin, may mga pagkakataon rin daw na may kumukuha sa kanyang mga profesional, yung mga tago, mga macho at lalaking lalaki ang kilos. Si Franklin kasi, Tito Makoy, kahit na laking squatter ito, ngunit may itsura naman talaga siya. Magandang lalaki rin ito kung bibihisan. At kahit nga sa kanyang kalagayan na medyo chubby ng kaunti, hindi gaanong nag-aayos, ngunit kitang-kita mo pa rin ang kanyang pagiging magandang lalaki. Gwapo ang kanyang mukha. Ang mga magulang ko at kapatid umuwi sa bayan ng papa namin, magpipista kasi doon. Kaya umuwi ang tatay ko sa lugar nila kasama ang mga kapatid ko at mama namin. Magre-reunion din kasi silang magkakapatid sumunod na araw pagkatapos ng pista. Hindi ako sumama, Tito Makoy, kasi noong panahon na iyon, nasa final exam period namin. At noong umalis ang mga magulang ko at kapatid kinagabihan, sa aming pagkikwentuhan ni Franklin, niyaya ko siyang uminom kaming dalawa sa loob ng bahay.
Total wala namang ibang tao rito. Weekend kasi noon Tito Makoy, kinabukasan walang pasok. Sa makalawa pa ang huling subject ko na iiksaman ng finals. Inabot kami ng madaling araw at sa bahay ko na siya pinatulog. Dala marahil Tito Makoy sa kapwa kami may karanasan, tila naging automatic na lang sa galaw naming dalawa. Noong magkatabi na kami sa higaan, nag-umpisa itong si Franklin. Humalik siya sa akin, yumakap at ginantihan ko naman ang kanyang ginagawa. May naganap sa aming dalawa Tito Makoy. Isang masaya at matamis na pribadong bagay. Kaya lang Tito Makoy, ngayong kaming dalawa ni Franklin ang nag-aaliw, masasabi kong kakaiba ang nararamdaman ko. Ang pakiramdam ko kasi Tito Makoy may kakaibang pananabik. At kakaibang kasiyahan din ang aking nararamdaman na hindi ko ito naramdaman noon kahit sa mga magagandang tagong lalaki na naging customer ko. Siguro Tito Makoy palibhasa pareho kami marunong at alam ang dapat gawin. Kaya ganito ang aking nararamdaman. Basta Tito Makoy, sasabihin ko lang talagang kakaiba ang pakiramdam ko ngayong si Franklin ang aking kaulayaw. Kaya naging matamis at masaya ang pribadong sandali namin iyon sa unang pagkakataon. Tito Makoy, sa pagkakaroon namin ng pribadong oras na iyon, mas lalo pang lumalim ang aming samahan. Kung dati malapit kami sa isa't isa, mas lalo kaming naging malapit ngayon. Kung nagkakaroon kami ng pagkakataon, nagagawa namin ni Franklin na magpakasaya, aliwin ang aming mga sarili. Ang aming ugnayan Tito Makoy, sasabihin kong bukas na ugnayan lang ito. Kasi Tito Makoy, kapwa naman kami may planong bumuo ng sarili naming pamilya pagdating ng panahon. Isang araw nagyaya sa akin itong si Franklin na maglakad-lakad kami sa sentro ng lungsod. Tamang-tama naman na libre ako noon kaya sumama ako. Nagulat ako Tito Makoy kasi pumasok kami sa isang resto bar. Umorder ng inumin si Franklin at pagkain. Mukhang maraming datong ngayon ang kaibigan ko Tito Makoy. Tinanong ko siya kung ano bang meron at nanglilibre sa akin at bakit tila marami ang kanyang daladalang datong. Alam mo tol, nagkataon lang kasi na na-release sa akin ang pundo ng paluwagang sinalihan ko. Ako ang naka-schedule na tumanggap ngayon kaya mayroon akong kaunting baon ngayon. Ito Tito Makoy ang sagot niya sa akin. Ganon ba tol? Nako, nakakatuwa naman. Ngunit tol, siguro mas maganda kung itatabi mo yan. Huwag mong waldasin lahat. Ayan Tito Makoy ang wika ko sa kanya. Alam niyo po kung ilang beses na nangyari ang pagyayaya sa akin ni Franklin na maglakad-lakad, pumapasok kami sa mga resto bar, palaging siya ang taya. Sa bagay Tito Makoy, nagtatrabaho naman siya kahit na pa-extra-extra lang at alam ko namang madiskarte itong si Franklin pagdating sa mapagkakakitaan. Kaya sa kabila ng aking pagtataka, alam ko rin naman na hindi imposible ang magkaroon siya ng ganoong pera paminsan-minsan. Isang hapon Tito Makoy, hanggang alas 5 lang ang pasok ko sa eskwela. Naglalakad ako papunta sa hintayan ng jeepney pauwi sa amin. Natanaw ko Tito Makoy mula sa kalayuan, isang babae sumisigaw, hinahablot ang kanyang suot na gintong kwentas. Nagsisisigaw yung babae Tito Makoy, wala kaagad na sumasaklolo sa mga taong nasa paligid. Nahablot ng lalaki ang kwentas at tumakbo ito papalayo. May mga taong nagmagandang loob na tutulong sa babae ngunit nakalayo na ang lalaki, nakatakas na. Kaya lang Tito Makoy, alam niyo po, malinaw na malinaw, hindi ako maaaring magkamali. Si Franklin iyon. Si Franklin ang nangahablot ng kwentas sa babae. Alam niyo po sa aking nasaksihan, bigla akong pinagpawisan ng malamig. Kinakabahan at naguguluhan, hindi makapaniwala sa aking nakita. Kinagabihan parang wala lang. Pumunta sa bahay si Franklin, nagkwentuhan kami. Hindi ko nabanggit Tito Makoy ang aking nasaksihan kanina
sa sentro. Ayoko namang buksan ang usapin kahit pa sinasabi kong sigurado ako at hindi ako nagkakamali si Franklin iyon. Subalit Tito Makoy, naroon pa rin ang pagdududa na baka mali pa rin ako. At makalipas ang 2 araw, mukhang marami na namang pera ang kaibigan kong si Franklin. Nagyaya sa aking uminom. Doon lang kami sa harapan ng bahay namin. Kaswal na tambay-tagay lang ang ginagawa namin. Dinaan ko sa tawa-tawa ang aking pagdududa. Kasi Tito Makoy, mantakin niyo po, bumili pa ito ng lechon sa lechonang malapit sa bahay namin. Muli akong nag-usisa kung bakit marami na naman siyang datong ngayon. Ngunit ang pag-uusisa ko Tito Makoy, sa pabiro lang na kunwari naiinggit ako kasi meron siyang datong, ako wala. At sa aking pagtatanong ayon sa kanya, alam mo kasi tol, bininta ko yung nakatago kong gintong kwentas. Total di ko naman na isusuot yun at hindi naman natin maisusuot dito sa lugar natin kaya naisip kong ibinta na lang. Iyan Tito Makoy ang wika niya sa akin. Ngayon Tito Makoy, dahil sa aking narinig, confirmed na ito yung hinablot niya nung isang araw na nakita ko. Ngunit Tito Makoy, alam niyo po, kaibigan ko siya. Kaibigan niya ako, magkaibigan kami. Pumasok sa isipan kong tama lang sigurong pagsabihan ko at gabayan ko itong si Franklin. Noong oras na yon Tito Makoy, total medyo madilim ng kaunti ang kinauupuan naming dalawa. Nasa medyo madilim na sulok kami ng aming bakuran. Walang nakakakita sa aming dalawa. Inakbayan ko itong si Franklin. Hinalikan ko siya sa pisngi at binulungan ko. I love you bro. Ang ginawa ko ngayon Tito Makoy, hindi naman ikinabigla ni Franklin at hindi katakataka kasi kung ilang beses na nga kaming gumawa ng pribadong sandali namin. Pagkatapos ko siyang halikan sa pisngi, mahinang binulungan ko siya. Sinabi ko sa kanya na nakita ko siya noong isang hapon. Kitang-kita ko yung pangyayari sa sentro, yung merong babaeng nahablutan ng kwentas. Alam mo Tito Makoy, hindi siya nakakibo sa aking sinabi. Tumingin siya sa akin, ramdam kong medyo napahiya at nag-aalangan. Ngunit sa kabila noon, inamin niya pa rin sa akin ang kanyang ginawa. Tol, pwede bang atin-atin na lang to, hindi na to makalabas pa sa iba? At sana naman tol, hindi ito ang maging dahilan upang magbago na ang pagkakaibigan natin. Iyan Tito Makoy ang nahihiya at mahinang wika niya sa akin. Baliw ka naman pala. Bakit naman ako magbabago sa pagiging magkaibigan natin? Magkaibigan tayo. Ang ibig ko lang sabihin Franklin, itigil mo yan. Delikado yan. 2 lugar lang ang pwede mong paglagyan. Sa kulungan o kaya sa sementeryo. Alam mo tol, hindi ka naman masamang tao. Napakabuti mong tao. At hindi ka na iba sa akin kaya ang gusto ko, tigil mo yung ganyang gawain, umalis ka dyan. Ito Tito Makoy ang pagpapaliwanag ko sa kanya at pagpapakalma sa mahinang pananalita lang yung alam kong kami lang dalawa ang nakakarinig sa aming usapan. Sumangayon sa akin si Franklin Tito Makoy kasunod ng kanyang pangako na kahit daw ganoon siya, nakita ko na, ngunit hindi niya magagawang pagnakawan maging kami ang pamilya namin. Totoo naman siya Tito Makoy sa kanyang mga sinabi sa akin na kahit ganoon siya, hindi niya magagawang talunin ang pamilya namin yung pagnakawan kami. Kasi Tito Makoy kung ilang beses ko siyang sinubok at pinainan ko talaga ng pera. At yung mga mahalagang bagay, hindi niya talaga nagawang pagnakawan kami. Pagnakawan ako sa bahay namin. Kaya alam ko Tito Makoy na dala lang ng pangangailangan kung bakit niya nagagawa ang magnakaw at manghablot. Bagamat mali pa rin Tito Makoy na gawing dahilan ng kahirapan para magnakaw, manghablot o kaya mangdukot. Ngunit sa panig ko, talagang naging totoo itong si Franklin. Hindi niya ginagawang pagnakawan kami sa bahay namin. Nakapagtapos ako ng pag-aaral Tito Makoy at nagkatrabaho. Isang araw, alam niyo po, natuwa ako nang ibalita sa akin ni Franklin na
malapit na pala akong maging ninong. Kasi nagdadalang tao na pala ang kanyang siyotang si Livina. Alam mo tol, congratulations! Natutuwa ako kasi magiging tatay ka na pala. At sana tol, ang iyong mag-ina ang maging dahilan upang ganap mong talikuran at sundin mo ang sinasabi ko sa iyo na tigilan mo ang iyong mga kalukuhan. Iyan Tito Makoy ang pagbati ko sa kanya at pagpapaalala ng aking mga sinasabi sa kanya na tumigil siya sa kanyang kalukuhan. Huwag kang mag-alala tol, pangako yan. Magbabago na talaga ako, hindi ko na yan gagawin at susundin ko yung mga sinasabi mo sa akin. Yan naman Tito Makoy ang kanyang naging sagot sa akin. Nagpakasal nga ang dalawa ngunit secret wedding lang ang naganap. Kaming tatlo lang ang nakakaalam. Kasi Tito Makoy, isa sa mga ninong ko ay RTC Judge. Kinausap ko ang RTC Judge na ninong ko at inayos ko ang kasal ng dalawa. Kaya naganap ang kasalan, kaming tatlo. Ako ang ninong at ako na rin ang tumayong witness. Ang isa pa sa staff ng aking ninong na judge, yung translator nila, tumayo ring witness sa kasal ng dalawa. Sa madaling kwento Tito Makoy, nairaos namin ang secret wedding nitong kaibigan ko. Alam niyo po sa totoo lang sa pangyayaring ito na nagpakasal na, meron ng asawa ang aking kaibigan at meron kaming lihim na ugnayan. Hindi ako Tito Makoy nasaktan sa biglang pag-aasawa ni Franklin kasi bagamat mahal namin ang isa't isa, subalit hindi naman namin pinangarap at hindi namin plinano na maging forever kaming dalawa. Noon pa talaga na pag-uusapan na namin na bubukod kami ng aming mga sariling pamilya. Ang namamagitan sa amin ay pagmamahal lang ng magkaibigan o kaya sabihin na nating namamagitan sa dalawang taong nagkakaintindihan. Sa totoo lang Tito Makoy, nalalabuan din ako kung paano ko ilalarawan ang klase ng pagkakaibigan namin ni Franklin. Basta ganoon lang, malapit kami sa isa't isa, mahal namin ang isa't isa at wala naman kaming planong magsama kaming dalawa habang buhay. Sa kanyang pagkakaroon ng pamilya, umaalalay ako sa kanya at madalas rin naming napag-uusapan na tutulungan ko siyang magkaroon ng kanilang sariling kabuhayan. Nag-iipon ako ng pantulong sa kanya, ganoon din si Franklin. Nag-iipon ng kaunting puhunan para sa kanyang pinaplanong kabuhayan. At nung isilang ang kanilang panganay, ang cute ng bata Tito Makoy, lalaki ang panganay na anak ni Franklin. Gaya ng usapan namin, isa ako sa mga ninong ng kanyang anak. Alam niyo po Tito Makoy, sa nakikita ko ngayon na meron ng pamilya ang aking kaibigan, natutuwa ako kasi tila tinutupad niya ang kanyang mga pangako sa akin. Naganap siyang magbabago at tatalikuran niya ang kanyang mga kalukuhan. Subalit Tito Makoy, isang araw, nagimbal ako. Nabigla ako sa aking narinig. Nakakonfine pala sa ospital itong si Franklin at hindi basta-basta ang kanyang pagkakakonfine kasi nasa ICU ito at comatose. Nang marinig ko yun Tito Makoy, hindi ako nag-aksaya pa ng oras, kaagad akong tumakbo sa ospital. Nadatnan ko nga sa ICU si Franklin, comatose ito. Ngunit Tito Makoy, nagtaka ako kasi ilang sandali mula nang dumating ako sa ospital, may dalawang pulis na dumating nagtatanong tungkol sa kondisyon ni Franklin. Nagkataon pa na ang isa sa mga pulis na dumating ay naging kaklase ko noong college. Kaya magkakilala kami, hindi kami magkaibigan ngunit kung nagkakataong nagkikita at nagkakasalubong, maganda ang aming pag-uusap. Tinanong ko Tito Makoy ang pulis na dati kong kaklase noon sa college. Alam niyo po, dito ko nalaman na hindi pala totoong ganap na tinalikuran ni Franklin ang kanyang ginagawang kalukuhan. Mali pala ako sa aking pag-aakala na ganap ngang nagbago ang aking kaibigan. Kasi yung nangyari, nanghablot na naman pala itong si Franklin sa sentro. Ngunit Tito Makoy, malas siya sa kanyang nahablutan kasi nasakluluhan ang biktima ng mga taong nasa paligid. Kinuyog si Franklin. Hindi niya nagawang makatakas. Kaya bugbog sarado ang inabot niya
sa mga taong tumulong sa kanyang biktima. Matinding-matindi Tito Makoy ang pambubugbog na inabot niya sa mga taong kumuyog sa kanya, yung tumulong sa biktima. Nasaway ng mga pulis ang mga taong kumukuyog kay Franklin, ngunit hindi na gumagalaw si Franklin bagamat buhay pa ito. Dali-dali itong itinakbo sa ospital at ipinasok sa ICU. Malas Tito Makoy na makalipas ang 2 araw mula nang ipasok sa ICU si Franklin, pumanaw ito. Yung matinding pagkakabugbog Tito Makoy ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nagkaroon yata ng brain hemorrhage itong si Franklin kaya hindi siya nakaligtas. Alam mo Tito Makoy, kahit na ganoon siya, labis ko ring ikinalungkot ang biglaang pagpanaw ni Franklin. Bagamat siya rin ang may kasalanan sa kanyang sinapit. Subalit dala siguro ng kaibigan na kaibigan ko siya, magkasangga kaming dalawa. Iba ang pagkakaibigang mayroon kami. Kaya labis pa rin akong nagdalamhati sa maagang pagpanaw ni Franklin. Tito Makoy, ganyan pala kung mahal mo at tunay mong kaibigan ang pumanaw. Kahit pa sabihin nating sanggano, kriminal, o lahat ng klase ng masamang paglalarawan ang ibigay sa kanya, napakasakit pa rin sa pakiramdam ko Tito Makoy. Kasi kung masamang tao siya sa paningin ng iba, may ginagawa nga siyang masama. Ngunit sa akin Tito Makoy, isang napakabuting kaibigan nitong si Franklin. Hindi siya masamang tao sa akin Tito Makoy. Kaya labis ko talagang ikinalungkot ang kanyang biglang pagpanaw. Sa ngayon Tito Makoy, ilang taon na rin ang nakalipas mula nang pumanaw ang kaibigan ko. Ako naman mayroon na akong sariling pamilya. Ang anak ni Franklin at Livina, yung inaanak ko, malaki na rin at paminsan-minsan inaabutan ko ito ng kaunti kung meron ako. Ito'y bilang pagsuporta ko rin sa aking inaanak Tito Makoy. Alam niyo po kasi noong maliit pa ang inaanak kong ito, ang panganay ni Franklin, madalas niyang sinasabi sa bata na, "Oh anak, yan si Ninong. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong, walang-wala ang papa. Kay Ninong ka lalapit. Siya ang tutulong sa iyo." Iyan Tito Makoy ang madalas na sinasabi noon ni Franklin tuwing nagkikwentuhan kaming daladala niya ang panganay niyang anak. Kaya magpahanggang ngayon Tito Makoy, ginagawa ko pa rin ito, tungkulin ko at kahit na papaano, inaako ko na meron akong tungkulin rin sa bata na tulungan ito at gabayan. Lalong-lalo na ngayong lumalaki na ito. Ito'y bilang pag-aalala ko pa rin sa magandang samahan at magandang pagkakaibigan namin ni Franklin. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo kahit na hindi gaanong madrama at kahit na medyo malabo ang katapusan ng aking kwento. Sana maibahagi mo rin sa iyong channel. Ang iyong tagapakinig, Charlie. Maraming salamat Charlie sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, masasabi ko na isa kang ang tunay na kaibigan. At ganyan talaga ang responsibilidad nating mga kaibigan. Meron tayong tungkulin na kung meron tayong kaibigan, ang kaibigan natin ay namamali ng landas, kinakailangan nating gabayan, pagsabihan. Tama yung ginawa mo kay Franklin na pinagsabihan mo siya. Ang nakakalungkot nga lang ay hindi natupad yung plano nyong dalawa na makapagtatag ang kaibigan mo ng kanyang sariling kabuhayan kasi biglaan ang kanyang pagpanaw. At sang-ayon din ako sa sinasabi mo na ang kaibigan natin kahit pa sabihin ng iba, sa mata ng iba, kriminal, mamamatay tao, mandurukot, magnanakaw. Sa mata ng iba, masamang tao siya, ngunit kung sa atin naman ay naging mabuting kaibigan, talagang ang tingin natin dyan ay isa pa ring mabuting tao. At kung dumarating sa ganitong sitwasyon na gaya ng nangyari kay Franklin, bigla siyang namatay dahil nga sa kanyang ginagawang yung maling gawain na labag sa batas, yung pandurokot, pangahabluhot. Nakakalungkot yun. Ngunit sa kabila niyan, kaibigan natin yan, masakit pa rin sa loob, sa pakiramdam natin ang mawalan ng kaibigan. Kahit pa anong klaseng
tao yan basta naging mabuting kaibigan sa atin. Masasaktan at masasaktan pa rin tayo. Sa muli Charlie, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, ang mga nagpapa-shoutout, babasahin ko muli yung mga nagsulat ng kanilang pagpapa-shoutout doon sa sinusundang upload nito. Yung re-upload na, kaya pala hindi nag-aasawa si Uncle Jonas. Shoutout sa ating kapatid na si Joffer na nasa South Korea. Joffer, maraming salamat at shoutout sa iyo kasama na ang ating mga kababayan dyan sa South Korea na nakikinig. Ganoon din ang ating kapatid na si Felipe Gorospe ng Italy, Ipe. Shoutout sa iyo at maraming salamat. Ang ating kapatid naman na si Milagrito Kadirao, Mel, maraming salamat. Shoutout sa iyo at sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa lalawig nyo. Si Mel, parang kung hindi ako nagkakamali, Pampanga. Tama ba ako, Mel? Pasensya na kayo kasi talagang may mga lapses na ang memory ni Tito Makoy. Tumatanda na nga talaga tayo. I-shoutout ko rin ang ating kapatid, nagbabakasyon pala, si Edwin Glinis. Ed, salamat sa pakikinig at sana mag-enjoy ka sa bakasyon mo. By the way, noong January ata yun o kaya December, merong nag-chat sa akin, actually yung chat na comment sa comment portion ng upload na nandito raw siya sa Naga, sana magkita kami. Nag-reply ako sa kanyang comment doon na hinihingi ko yung location ng kanyang farm dito sa Naga. Kasi nagkataon noon mga kaibigan na medyo hindi ako gaanong busy. Hinihingi ko sa kanya yung location ngunit hindi na siya nakapag-reply. Hindi ko lang matandaan kung sino yung nag-chat sa akin na nandito siya sa Naga, nandoon siya sa kanyang farm. Ang kasamahan nating ito, kagaya ko hindi talaga siya taga Naga. Meron siyang nabiling lupain dito sa Naga na parang magiging retirement farm niya. Ngayon, noong January ata yun, parang January, nag-chat sa akin. Tapos tinatanong ko kung saan yung lugar kasi nagkataon noon na hindi ako gaanong busy. Pupuntahan ko sana siya kaso hindi na siya nag-reply doon sa reply ko sa kanyang comment. Ang niya kasi, ang comment niya isinulat sa matagal ng upload, hindi yung latest upload. Sa muli Edwin Glenis, maraming salamat at shout out sa iyo. Ganoon din ang ating kapatid, shout out kay Josel Tabuena. Si Josel Tabuena, kasama na ito sa mga hinahanapan natin ng forever. Shout out sa iyo, Josel Tabuena. At ang ating ring kapatid na si Dominador Patawaran, shout out sa iyo, Dom. By the way, Dom, balikan mo yung comment mo doon sa kaya pala hindi nag-aasawa si Uncle Jonas. Kasi meron sa yung reply si Bear for Love. Kaya balikan mo yun, mag-reply ka, mag-communicate kayong dalawa. Malay natin, sa pamamagitan nito, magtagpo na ang landas ng forever nyong dalawa. I-mention ko na rin at i-shout out itong si Bear for Love. Maraming salamat sa iyo, Bear for Love, at Dominador Patawaran, shout out muli sa iyo. Ang ating kapatid naman na si Boy Robles, gusto kong i-mention, Boy, shout out sa iyo at maraming salamat sa advice na iyong ibinibigay dahil sa yung problema ko. Alam nyo na, yung nagkaroon ako ng problema sa indigestion. Itong si Boy Robles, ang sabi niya sa akin, kung mga halamang gamot, marami siyang alam kasi nasa bukid yata ang kanilang lugar. Nasa bukid rin ang kanilang lugar. Alam mo, ako talaga number 1 akong gumagamit ng mga halamang gamot. At muli, thank you Mr. Boy Robles sa advice na iyong ibinibigay. Kasama na yung ibang mga kasama natin na nagbigay sa akin ng advice tungkol doon sa indigestion problem na naramdaman ko noong nakaraan, 2 linggo na ang nakaraan. At lahat effective yung kanilang mga reseta sa akin. I-mention ko rin ang ating kapatid na ang alam ko nasa California, ito si Amy Davis. Amy, maraming salamat, shout out sa iyo, special mention sa iyo, at i-shout out na rin natin ang ating mga kababayan dyan sa California. Ang comment ni Amy doon sa sinusundang upload nito, yung kaya pala hindi pa nag-aasawa si Uncle Jonas, ay dapat daw
lumantad na si Jonas. Alam nyo mga kaibigan, iyan talaga ang problema dito sa atin. Mahirap yung paglalantad mo. Kasi alam mo na ang daming setback, kung ano-anong nakakatakot na iniisip mo na maaaring mangyari kung sakaling aamin ka at lalantad. Ang kapatid nga pala natin na nasa Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, si Cyberroll. Cyberroll, shout out sa iyo at naiinip na ang ating kapatid na ito na hanggang ngayon daw wala pang nagme-message sa kanya sa Facebook o kaya kahit na dito sa YouTube. Pareho lang ang pangalan niya sa YouTube channel at sa kanyang Facebook, si Cyberroll ng Malaysia. Alam mo, Roll, yan talaga ang problema. Yung sinasabi ko nga kay doon sa comment ni Amy, na ang problema dito sa Pilipinas, bagamat sabihin natin dito sa Pilipinas, wala tayong nakikita, walang nababalitaan na hate crimes laban sa mga nasa LGBTQ. Ngunit ang problema dito sa atin talagang ang relasyon ng kapwa lalaki, unti-unti pa lang natanggap na ng lipunan, ngunit hindi pa ganap natanggap. Kaya hindi ka man sinasaktang pisikal, ngunit matutunaw ka sa kung mga anong sinasabi ng tao. Yun lang ang problema dito sa Pilipinas. Kaya huwag kang magtaka, Roll, kung hanggang ngayon, Cyberroll, huwag kang magtaka kung hanggang ngayon wala pa rin nag-message sa iyo. Kasi yan na ang problema nga dito sa atin. Mahirap pa rin talaga ang umamin. At dahil rin sa mahirap pang umamin, mahirap lumantad, mahirap tuloy ang makipag-connect sa mga taong kagaya ng mga naghahanap ng forever. Yun ang pinakang problema natin. Sa muli, Cyberroll ng Kuala Lumpur, Malaysia, shout out sa iyo at maraming salamat. Hintay lang tayo ng kaunti at sana nga talaga lahat na hinahanapan natin ng forever, magkaroon ng forever. Shout out sa ating kapatid na si Adon Vlogs ng Dubai, United Arab Emirates. Sa iyo, Adon Vlogs, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team B. Para doon sa mga ngayon pa lang nakakapakinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap yan ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever ang ating kapatid na si Josel Tabuena, Felipe Gorospi, Felmer Borromeo, JP Chulipa, at si Rodney Kerubin. Ganoon din ang ating kapatid na si Alvin Santiago. Itong si Alvin Santiago, kung hindi ako nagkakamali, dito ito sa malapit sa Naga. Kamaligan yata ang ang bayan nito. Tama ba ako, Alvin? Paki-correct mo nga ako kung mali ang aking sinasabi. Naghahanap po yan ng forever ang kapatid natin na si Alvin Santiago. Ganoon din si John Inglaterra, John M7V at si Alfred TV 888. Kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Isulat lang sa comment section ng ating kwentuhan at banggitin lang kung sino ang gusto nyong makilala at makakommunicate. Malay natin sa pamamagitan yan, magtagpo na ang inyong forever. At sa muli, doon sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat po sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Kasi kung nasa matagal ng upload, talagang napakalaki na ng posibilidad na hindi ko kaagad talaga yan mabasa. Sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta dito sa ating kwentuhan. Ingat po kayo at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.